Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, Hong Kong. Good morning, Philippines. Good evening, good afternoon sa ibang mga dako ng ating mundo. At maraming salamat sapagkat narito na naman tayo upang makinig sa mga mensahe sa salita ng ating Panginoon Diyos mula sa kanyang banal na aklat. Let us pray. Lord Jesus, once again, we come before thee, O God, hallelujah, upang pasalamatan ka sa mga pribilehiyo at opportunity na binibigay mo sa bawat isa sa amin na makadalo sa ganitong mga gawain mo, O God, hallelujah, Lord Jesus, sa aming prayer morning devotion ng New Life Friendship United Pentecostal Church International Hong Kong. Maraming salamat. Gabayan mo kami, tulungan mo kami, maunawaan namin ang iyong mensahe, O God, hallelujah. Ito'y mag-aakay sa amin sa karagdagang pananampalataya at gabay sa aming mga paglilingkod sa iyo. In Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen. Amen. Good morning, Pastor Bobby, Sister Cynthia, and Brother Joel and Sister Lydia Muhia. Praise God. Ang title po ng ating Bible exhortation sa araw na ito ay Let us pass over unto the other side. Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ito po ay isang familiar na mga verses, familiar na mga pangyayari sapagkat ito po actually ay kinuha ko sa lesson number 16, part of lesson number 16 ng Acts of Leadership na isa sa mga aklat na ginagamit natin dyan sa Pilipinas sa ating Acts, sa ating Bible School. Praise God, ito ay ang pamagat sa lesson 16 na ito ay You Can Make It. Kumuha ko ng portion at ito po ang title natin, Let Us Pass Over unto the Other Side. Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Praise God. Sa Acts 20:24, ito po ang sinasabi, But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I receive of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Hallelujah, Lord Jesus. Sa 2 Timothy 4:5, ito naman, unang-una, ang sabi niya Apostle Paul, no? I might finish my course with joy and the ministry which I receive of the Lord Jesus, to testify, hindi lang sa kanyang tungkulin ito, pati sa atin, to testify the gospel of the grace of God. But, sa 2 Timothy 4:5, but watch thou in all things, endure afflictions, yes, do the works of an evangelist, make full proof of the ministry. Praise God. Hallelujah. Kadalasan na iniisip natin na yung Christian walk, yung ating paglakad bilang mga Kristiyano, is going to be the easy road, free from problems and trials. Yun ang ating iniisip. Praise God. Pero, life as a Christian can be compared with the story in Mark chapter 4. Hallelujah. Maririnig natin, mababasa natin sa verse 35, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, Let us pass over unto the other side. Hallelujah. Yes, nandun na tayo. When we get in the middle of the journey across, we realize that there is a great storm. The verse 37. Sound familiar po ba? Ito po yung nangyayari sa atin kapag nasa kalagitnaan na tayo ng ating mga paglilingkod. Makikita natin na there is a great storm. Sabi nga nung iba, mabuti pa nung hindi ako naglilingkod eh. Wala akong kaproblema. Who told you that? Now, the winds and the waves begin to beat against our boat. Praise God. We wonder, like the disciples, kaya ng mga disipulo, ang sabi nila,
Where is Jesus now? Praise God. Is He asleep? Now, sa ating mga pananalangin, when we find Him, ang ating Panginoong Jesucristo, when we find Him in prayer, we exclaim, Master, don't you care that we are about to perish? Praise God. Our boat is going down. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Jesus stands up in the midst of our problems and say, peace, be still. Hallelujah. Once again, we're left thinking, mag-iisip na naman tayo. What kind of God is this? Even the winds and the waves of our problems obey Him. Praise God. Mula sa kwentong ito ng Mark 4, we will realize a number of things. Praise God. Una, our Lord Jesus Christ wants us to go over the other side. He controls the storm. Yun ang gusto niya. Magpunta tayo sa kabilang ibayo. Anong katatakot mo? He controls the storm. We won't drown. Hallelujah. Our boat will not sink. Why? He is in the boat with us. Kasama natin siya sa bangka. Hallelujah. Ang sabi sa Psalms 107, chapter 107, verses 23 to 30, they that go down to the sea in ship, that do business in great waters, this see the works of the Lord and His wonders in the deep. For He commanded and raises the stormy wind, which lifted up the waves thereof. They mount up to the heaven. They go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. Now, they will to and fro, stagger like a drunken man, and at their wits' ends. Sila hampas-hampas na parot parito at gigiray-giray na parang lasing. At ang kanilang karunungan ay nawala. Hallelujah. Then they cry. They cry unto the Lord in their trouble, and He bringeth them out of their distresses. Praise God. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Then they are glad, because they be quiet. So He bringeth them unto their desired heaven. Inakay, dinala ng ating Panginoon Diyos sila na naglalakbay sa dagat, sa kanilang gustong patunguhan. Praise God. Now, our Lord Jesus never promised us a trouble-free life. Naalala ninyo, siguro naalala mo pa to ba, Brother Joel, yung kanta ka, I never promised you a bed of roses. Umatok lang sa isip ko ito ngayon. No, Jesus never promised us a trouble-free life. Ano ang sabi niya? Praise God. John 16:33, ito sinasabi, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world, you shall have tribulation, but be of good cheer. Hallelujah. I have overcome the world. Hallelujah. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kapaghatian. Ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Hallelujah. My dear beloved brothers and sisters, we will all have problems and trials. In fact, ngayon pa lang, no? At noong mga nakaraan,
Marami na tayong naranasan ng mga problems and trials, but the difference is that Jesus is there. Kasama na siya. Kasama natin siya, and He will help us to overcome them. Overcome all problems. Praise God. Sinasabi, my dear beloved brothers and sisters, Psalms 34:19, many are the afflictions of the righteous. Napunan ninyo, many are the afflictions of sino? The righteous. Praise God. Many are the afflictions of the righteous. Gusto ko lang ulit-ulitin yan. But the Lord delivered him out of them all. Hallelujah. Praise God. In Psalms 30, verse 5, dumarating sa ating pagkakataon na sa ating buhay paminsan-minsan, no? Na parang instead na pinagpapala tayo, pinapalo tayo. Praise God. Bakit? May mga kasalanan tayo nagagawa. May mga pagkukulang. Pero, ang sabi sa Psalms 30 verse 5, for his anger, and do it but for a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Hallelujah. Kaya pagdating ng umaga, darating na yung kaligayahan, kasiyahan. Sumama na tayo. Mag-join tayo sa ganitong gawain ng ating Panginoon Diyos. Prayer morning devotion. Hallelujah. Dito'y madaragdagan ng ating mga pananampalataya, ang ating kaalaman. Ito ang siyang gabay natin sapagkat tayo ay naglalakbay. Hallelujah. Dito sa gitna ng magulo at madilim na sanlibutan, kailangan natin ng liwanag. Joy cometh in the morning. Praise God. Hallelujah. And then, ang banal na aklat ay lagi tayong ini-encourage. Encourages us to, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Praise God. Alam natin kapag tayo ay isang sundalo, marami tayong pagdadaanan na kahirapan. Sa training pa lang gagapang ka. Sa mga mapuputik na lupa, gagapang ka yan. And then, gagamitan ka ng machine gun na tunay na bala. Kapag sinabing huwag kang tataas hanggang dito, talagang huwag kang tumaas, sumunod ka. Gapang, gapang, gapang. Praise God. As a good soldier of Jesus Christ, as written in 2 Timothy 2:3. Praise God. Gayon din naman, sinasabi sa Matthew 10:22, he that endureth to the end shall be saved. Ano sabi? To the end. Hindi sinasabi na he that endureth until we finish our contract. 2 years contract. No? Hindi sinasabi. To the end. Ano ang premyo? Shall be saved. Hallelujah, Lord Jesus. Nang sumulat siya John sa 7 churches na nakatala sa Revelation, makikita natin, he that overcometh, or to him that overcometh. And then in 1 John 2:13 and 14, mababasa rin natin, you have overcome the wicked one. Hallelujah. Yan ang ating asamin. Yan ang ating targetin. Na masabi sa atin na you have overcome the wicked one. Hallelujah. Now, merong another story about boats. Praise God. Sa chapter 27 ng Acts, praise God. After they had set out, a strong wind and a storm arose. The people on the board
started casting the cargo overboard. Pinagtatapunan nila. Ano ba yung kanilang mga kargamento na nandoon? Praise God. Now, yung the crew on the boat were all so fearful that they were fasting. Alam natin yan, lalo na yung mga nakaranas sa sumakay ng barko. No? Dahil sa malakas na alon, hindi ka makakain, susuka ka. Praise God. They were fasting. Ano ang nangyari? Apostle Paul saw an angel who told him, "Fear not, Paul." Praise God. Ang sabi sa kanya ng angel na nakita niya, "Huwag kang matakot, Pablo." So, anong ginawa ni Apostle Paul, ni Paul? Paul promised the others that the boat would be lost, but not the crew, if they stayed in the boat. Praise God. Maaaring mapinsala, magkaroon ng kapinsalaan ang boat. Pero, stay in the boat. Ang sabi nga except these abide in the ship. Praise God. Sa mga verses na nabasa natin, no, makikita natin, we can see some of this word gaya ng mga sinasabi, afflictions, yes. Kakaroon tayong mga dalamhati, trials, pagsubok, problems, mga suliranin, hardness, kahirapan, troubles, kabagabagan, tribulations, kapigatian, distresses, mga kahirapan. But when you cry unto the Lord, all this will be erased. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Kaya nga nasabi ni Apostle Paul, ulitin ko lang po, sa Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my dear life unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I receive of the Lord Jesus. Ano ministry tinanggap mo? Tinanggap ni Apostle Paul, sinasabi, to testify the gospel of the grace of God. Datapot, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesucristo. Ano yan? Na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Hallelujah! Sa bandang huli, my dear beloved brethren, in the end we can say, no, masasabi natin, kapag nakapag-endure tayo, kapag sinunod natin, tinuloy natin ang ating course with joy, sa 2 Timothy 4:7, pwede natin masabi ito. Depende sa atin. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Praise God. Yes, my dear beloved brethren, you will pass over the other side, heaven. We are here. Naglalakbay tayo dito sa gitna ng magulot madilim na sanlibutan. You will pass over the other side sa kalangitan, sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. If you stay in the ship, if you stay in the church. Not just stay. We should all be not just hearer, yes. Makinig tayo sa salita ng ating Panginoon Diyos. Subalit, hindi po yan sapat. We should be doers. Tagagawa ng kanyang mga salita. Ano man ang ministeryo binigay sa atin, ano man ang ministry na tinanggap natin, ito ay tungkulin na ibinigay sa atin. Hindi ito basta taga-attend lang tayo. Hindi ito basta-basta lang na nagpabautismo tayo. Meron tungkulin na binibigay sa atin. Ano man ang tungkulin na ibinigay sa atin,
Praise God. Gampanan natin ito. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit tayo'y tinawag at pinili. Praise the Lord. So many are called, but few are chosen. And this is a privilege that each and every one of us na dapat malagay sa ating isipan. Tinawag ka, pinili ka, meron kang tungkulin na dapat gampanan. You will pass over the other side from earthly kingdom to heavenly kingdom if you stay in the ship, the church. Praise God. So once again, maraming salamat mga kapatid sa lahat ng ating mga kasama dito sa ating prayer morning devotion ng New Life Fellowship United Pentecostal Church International Hong Kong, sa lahat ng mga pastors na kasama natin, Pastor Wife, sa mga prayer warriors, prayer leaders, sa lahat ng naghahayo ng salita ng ating Panginoon Diyos dito sa plataforma na ito, sa pamumuno ng ating butihing Pastor Bobby Librado, Sister Cynthia, gayon din naman siya Brother Joel and Sister Lydia Buga. Maraming salamat. Lord, thank you so much again. Oh Lord, hallelujah. Di namin makakalimutan na pasalamatan ka sapagkat lagi mo kami binibigyan ng ganitong pagkakataon at pribilehyo, oh God, hallelujah, na makarinig ng iyong mga tagubilin, ng iyong mga salita na siya namin nilalakaran. Ito ang ilaw namin, oh God, hallelujah, sa aming paanan. Ito ang liwanag sa aming daraanan sapagkat madilim at magulo ang sanlibutan. Nais namin makarating hanggang dyan sa iyong kaitaasan upang patuloy ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. In Jesus Christ's mighty name, I pray. Amen, amen, and amen. Thank you so much, my dear beloved brethren. Thank you so much, Brother Joel, Sister Lydia, sa lahat ng ating nakasama sila. Maraming salamat. God bless everyone.